kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Magandang araw muli po sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga kababayan ng Marinduqueño na nakasubaybay sa ating official page, Marinduque News Network, Facebook page, and of course, sa YouTube channel ng ating Marinduque News Network. And of course, sa ating din mga kababayan na nakasubaybay sa Lucky 7, Channel 3. Magandang araw po sa ating lahat at masigla isa na naman po itong araw na talakayan ng ating mga kabataan kung saan ang kabataan ang bida. Panibagong araw na naman po, kaya meron na naman po tayong panibagong makakasama na talaga namang laman ng isang volunteerismo, laman ng ating paglilingkod at bata din, na katulad natin. Once again, this is all about youth. I am John Joseph Moncada, kung saan kabataan ang bida. This is all about youth. Every Saturday, this is all about you. So ngayong araw, makakasama natin si Princess Monteclaro. Kaya naman, hindi ko na ito papatagalin pa. Miss Princess Monteclaro, magpakilala ka na. So magandang araw po sa ating lahat. So I am Princess Monteclaro and I am the current JPSPA JPSPA President in the Marinduque State University, and I am also currently the SK Chairperson of Barangay Puktoy, Buwak, Marinduque. So, magandang hapon po sa ating lahat, mga kaboluntarismo. Ayan, magandang araw sa iyo, Princess. So, nadinig naman natin siya is SK Chairperson and of course, GSPA President sa MSC or MSU, Marinduque State University. Once again, congratulations po sa atin President ng MSU, Mr. Doc Diosdado Isaloeta. Congratulations po sa inyo. And now, Princess, kamusta ka? Kamusta si Princess? Kamusta? So, okay lang naman po at saka madami din pong ginagawa sa org. So, currently po ay kami po ay nag-prepare po na aming accomplishment report and financial report. And sa barangay naman po, busy pa rin po sa paggawa po ng budget namin. And hopefully, sana po ay maaprobahan na. Dahil po, para naman po yun sa barangay namin. Okay, nabanggit mo na busy ka sa gawa ng accomplishment report kasi tapos na ang ating termino dito sa GSPA sa MSU. So, panibagong semester na naman. So, I think panibago ba itong leader or panibagong ihahalal or ikaw ulit? Panibagong leader na po. So, magkakaroon na po tayo ng election this coming academic year. So, sa mga public administration student po dyan, mag-ready po kayo sa susunod nating election and maging, syempre, inaasahan ko po na mag-influence din po kayo sa mga fellow public administration student natin. So, yun po. Okay, so panibago pala. So, magkakaroon na naman ng election sa ating mga incoming public administrations student dito sa Marinduque State University. So this time ay mag-a-accomplish kayo ng nabanggit mo kanina, ano nga ulit ito? Accomplishment report. So lahat ng accomplish niyo buong taon. Princess, matanong ko nga, ano-ano yung mga organizations na kinakapitan mo or kabilang ka sa ngayon? Sa ngayon ay kabilang ako sa JPSPA na as president, and also kasama din po ako sa College of Governance Student Organization sa school, which is yung under po namin yung tatlong program, which is the Law Enforcement, Student Organization, JPSPA, and yung ABSO po. So, ako po dun ay appointed Assistant Secretary.
I see. So, appointed assistant secretary. So, napakadami mong organizations na kinabibilangan at napakalaking organizations din. Given na CGov or College of Governance, tama po ba? Or College of Criminal Justice Education na siya So, ngayon? ngayon po ay separated na po ang college natin, ano. So, ngayon po ay CGov and yung sa CCJE na po siya. Mm. So, may iba, hopefully siguro po magkakaroon na po sila ng bukod na student organization sa CCJE and bukod naman po na student organization din sa under ng CGov. I see. So, hindi ka ba, matanong ko lang, hindi ka ba masyadong busy na para magtanggap ng ganitong mga organizations or kaya naman bilang student? At first, siyempre, mahirap po, kung sa time management na lamang po ang pag-usapan natin mahirap po talagang pagsabayin since isa ka sa loob ng school, so ikaw ay isang estudyante, normal na estudyante. So, meron ka rin, at siyempre, kailangan mong gampanan pa rin yung pagiging estudyante mo aside from dun sa magiging student leader mo. So, mahirap po na gampanan yun minsan. Kailangan talaga po ng time management. Kailangan mong i-prioritize yung kailangan mo munang gawin. Minsan nagkakasabay yung mga schoolwork. So, kailangan mo munang i-prioritize itong ganito. Siyempre, kung ano yung kailangan mong unahin, yun yung kailangan mo munang gawin. So, minsan nagkakaroon din po ako ng problem when it comes to time management talaga. Pero kayang-kaya naman po yun. Since committed ka dun sa ginagawa mo as student leader, kailangan mo talaga siyang gawa ng paraan para maka-cope up dun sa kailangan mong gawin. I see. So, totoo naman once committed tayo sa mga bagay na ginagawa talaga natin or maging sa organizations man or sa ibang institusyon, organisasyon, larangan, pag committed talaga tayo sa ginagawa natin, magagawa natin talaga ng paraan. So, nakakabilib lang dahil third year college students ka before and then fourth year, tama? Fourth year na ngayong year, tama? So, that means na sobrang busy na rin ang college life natin. So, nakakatuwa na nasasabay natin ng mga organizations works or nagkakaroon tayo ng impact sa community kasabay ng pag-aaral natin at para din sa ating sarili. So, Princess, bilang SK chairperson naman, kamusta ka naman bilang SK chairperson? Kasi nabanggit mo na busy ka na sa school, busy ka pa sa organization within the school, meron ka pang meron ka pang kinakapitang posisyon sa iyong komunidad or sa barangay mo mismo. Kamusta naman? So, before naman po kasi ako pumasok po sa pagiging SK chairperson ay nauna po na yung pagiging president ko. So, matatapos na rin po naman yung term ko and hopefully po ay makapag-focus na ako doon sa pagiging SK ko sa barangay. So, sa barangay po, syempre, hindi po mawawala yung pressure as SK chairperson dahil syempre marami pong inaasahan yung mga kapwa-kabataan mo sa'yo. So, hopefully po ay magawa ko naman po yung inaasahan nila. Gusto ko rin po talaga naman na as SK chairperson, syempre, ginagampanan ko po yun as yung pinapakita ko sa kanila na kailangan po talaga na youth participation. Yun po talaga yung kailangan magawin ng mga kabataan para ma-accomplish po syempre yung mga kailangan gawin. So, activity naman po talaga ay na ginagawa sa barangay ay para naman po talaga sa kanila and hopefully po ay yun po talaga yung nagiging problem po sa isang barangay, siyempre yung youth participation kung paano mo po sila ma-encourage as SK chairperson. So, challenging po yung pagiging SK as first time din po akong humangad at naupo sa posisyon po na ito. Pero hopefully po ay magawa ko po siya ng maayos. Alright. Hopefully, magawa mo ng maayos. And I see, nakikita ko naman na nagagawa mo ng maayos given the fact na nakikita ko rin yung mga achievements mo in life. So, yun nga. Mahirap talaga maging SK chairperson. Alam ko yan. So, ako din isang SK chairperson ng Barangay Laylay at ang pinakamahirap nga or pinaka-challenge sa atin is paano magkaroon ng impact sa kabataan at paano sila mahihimok na makiisa sa advokasya na dala-dala natin. So, isa itong challenge para sa atin kasabay ng pag-aaral ng organisasyon within the school. So, nakakatuwa na isa ka or kabilang ka dun sa mga bata or kabataan na naghahangad na magkaroon ng impact dito sa bayan ng Buwak or maging sa Marinduque. So, Princess,
Sa mga ginagawa mo bang ito, hindi ka nagkakaroon ng conflict sa isa't isa? Kunwari, may mga schedules ka at school, tapos meron ka rin namang meetings or sessions sa barangay. Hindi ba ito nagkakabuhol-buhol? Or kung nagkakaroon man naman pagkaka-conflict man, ano naman yung ginagawa mo? So, at first, yung naging problem ko po talaga dun sa schedule ko ay yung sa session po. Since ang session sa amin ay Monday. So, ang ginawa ko po dun na, solution ay sumulat po ako dun sa kapitan po namin kung pwede po ay, nag-send po ako sa kanya ng formal letter kung pwede po ay i-reschedule po yung session namin at napag-usapan naman po yun sa session at pumayag naman po yung aming kapitan. So, thank you so much po kay Honorable Ruben O. Morong Jr. na kapitan po ng aming barangay. Shout out po sa iyo, Sir Ruben Jr., Honorable Ruben Jr. Kapitan, lakas na maging princess. Di ba? Kaya niyang i-move yung session. Kaya niyang mag-letter para ma-move ang session. So, nakakatuwa dahil napapakinggan ka, nangangahulugan lamang na ito na isa kang napapagkatiwalaan at isa ka rin namang hindi ka binabaliwala sa barangay. Kumbaga, pinapakinggan ka dahil alam nila na makakatulong ka sa kanila pagkasama ka lalo. So, dito naman sa iyong organization sa school, nabanggit mo, SIGOV or College of Governance, which is led by Mr. Rajan Almonte, kung hindi ako nagkakamali. Yes And then po. sa GSPA, which is ikaw yung president. Dito naman, ano yung mga ginagawa ninyo dito sa SIGOV or sa GSPA? Ano yung mga ginagawa ninyo or ano yung mga pinapatuwad, advokasya, ina-implement ng programa? Maari mo bang ibahagi sa amin? So, sa College of Governance Student Organization po, headed by President Region Almonte, ay last year po, ay nagkaroon po kami ng partnership with the Sangguniang Kabataan ng Laylay, which is si OTEP po, na nagpunta po kami doon to give school supplies and also toys doon sa mga bata po doon. So yun po yung unang naging partnership po namin, and also nagkaroon din po kami ng coastal clean up sa Bunganay, and yun doon po makikita talaga yung volunteerism ng mga kabataan, and also as the representation din po ng eskwelahan namin ng Marinduque State University. So, yun po yung unang-una. And, andun naman po talaga yung College of Governance Student Organization, hindi lang po para makilahok. Nandun din po kami para encourage encourage yung mga fellow College of Governance students namin na maging kaisa namin, and also maging katulad namin na hindi lang syempre andun na tayo, point natin na kapag nasa eskwelahan tayo is to mag-study tayo, mag-study tayo, pero outside doon sa pag-aaral, mas okay din po na ilabas natin yung sarili natin doon sa mas malawak na bagay. Kumbaga, kung ang pag-aaral is sa libro, mga theories, mas okay na i-apply natin siya dun sa totoong buhay. Kumbaga, magkaroon din tayo ng from words to actions po baga yung gagawin natin na makikilahok po talaga tayo na gagampanan natin yung part natin as kabataan. And tayo naman po kasi future generation, so kailangan po natin na mas masarap po sa feeling na kapag while you are still young and nandito ka po sa phase ng kabataan ka, ay mas okay po na gugulin mo yung oras mo sa mga bagay na ito makakatulong ako dun sa mga fellow students ko, sa mga kabarangay ko. Mas okay po na habang andito ka, and also kapag syempre ang sarap sa feeling din na kapag tumanda ka na, at saka tingnan mo balikan mo yung mga naging parte ng buhay mo na nandito ka sa organizations na to, na naging parte ka ng ganito na naging masaya yung kabataan
araw ng mga kabataan mo na nandyan ka sa komunidad, bumababa ka sa kanila para maimpluwensyahan sila ng maayos, sa magandang pamamaraan. So, yun po. Oo nga, no naman. Nakakatuwa dahil ito nanggagaling sa kabataan din, no? Dahil magandang diskusyon or magandang talakayan ito pagkos ay dahil ang kabataan talaga naman sa ngayon is nakikita natin as bilang pag-asa ng bayan. Pagkos sa totoong buhay hindi natin maiiwasan na ang kabataan ay ang pinaka masayang parte ng buhay. Pinakamasayang part na tayo ay magliwaliw, magkaroon ng mga boyfriend and girlfriends, let's say that, magkakaroon tayo ng mga kaibigan na dadalhin tayo sa iba't ibang lugar, ubusin natin yung oras natin sa mga iba't ibang bagay. Bagkus, may mga kabadaan din talaga na gustong iubos or itutol yung oras nila para sa pagkakaroon ng impact sa komunidad, pagbibigay ng tulong, pag-extend ng kamay. Alam niyo, ito ay nakakatawa talaga sa kabataan dahil ito yung mismong sinusulong ng ating organizations din na kinakapitan at itong mismo programa na ito. Ang kabataan talaga, nabanggit nga niya, ay ang pag-asa ng bayan. Ani mo nga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya naman, nakakatuwa na si Princess is isa dito sa mga pag-asa na hinahangad natin para sa bukas. So, Princess, bilang isang kabataan na ginagawa itong mga ito, may mga times ba na iniisip mo, pagod na rin? Like, sa bahay, pag uwi natin, alam natin na marami tayong ginagawa maghapon, sabay na yung thesis natin sa school or sa any other organizations works. Pag uwi mo sa bahay, may mga gagawin ka pang gawain pang barangay bilang SK chairperson. Naisip mo ba na matulog na lang or humiga na lang, ay pahinga ko na to. Hindi ko na to gagawin kasi pwede naman to bukas or hindi naman to importante. May mga ganun ka bang times or ano yung ginagawa mo? Ano yung naging reaction mo sa thoughts na yon or sa pangyayari na ganun? Siyempre, hindi naman po may iwasan na, siyempre, makaramdam ka ng pagod dahil sa mga marami kang ginagawa. So, maswerte na lang din po ako na may mga kaibigan din po ako na nandyan para sa akin na, siyempre, pakinggan ako sa mga rant ko sa buhay, sa mga nangyayari sa akin. Yung thoughts ko doon ay hindi naman natin maiiwasan na makaramdam ng pagod. Parang makakapagpahinga lang talaga tayo once na minsan nga rin naiisip ko na parang makakapagpahinga lang ako. Yung tunay na pahinga kapag tapos mo na talaga yung mga gawain mo. Parang kapag kasi iniisip mo yung, syempre, matutulog ka pero marami kang iniisip na ito madami pa akong agawin, yung thesis ko hindi pa tapos, mag-comply pa ako sa ganito, mag-validate pa ng mga questionnaires, may agawin pa ako sa org, ganun. Hindi naman may iwasan na ganun na mapagod ka, pero syempre, yung support system talaga yung yung mas okay na nakakapagpahinga ako with my family. Siyempre, makikipagkwentuhan ka rin sa kanila, sa parents mo. Siyempre, dapat alam din nila yung nagawa mo. Siyempre, mas okay na sa kanila mag-vent out din minsan para alam nila. Para alam nila rin yung pwedeng gawin, pwedeng ibigay sa'yo na support. And pangalawa, yung friends ko din, minsan, syempre, hindi naman mawawala din sa kabataan na, syempre, malabas kayo, ganon. Maswerte na lang din ako na nandyan sila. Dahil, syempre, yung mga kaibigan ko din kasi ay, yung nakakasama ko rin sa eskwelahan, kaya alam din nila yung nangyayari doon. So, yun. Okay. So, tama nga naman, no, nadampot ko sa itong aral na ito. Support system. Totoo to. Sa support system. Sabi nga nila, sabihin mo sa akin kung sino ka. Alam niyo yung katagang, sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Bagkus, mas applicable talaga sa totoong buhay na sabihin mo sa akin kung sino ang tutulong sa iyo or nasa likod mo at sasabihin ko sa iyo kung kaya mo at kakayanin mo. Dahil sa totoong buhay, hindi talaga natin kaya mag-isa.
mahihirap ang mga bagay. May mga madali, pero hindi natin ito mapupuntahan ng pinakamadali kung hindi sa tulong ng iba. Hindi talaga natin kaya kailangan natin ng tulong. Totoo yan. So, support system is napaka-importante. Thank you dito, Princess, kasi sana ito madampot din ng ating mga kabataan na nanonood ngayon. Sino man sa ating official page, Marinduque News Network, sa official YouTube channel ng Marinduque News Network. Sino man na nanonood, sana madampot niyo itong aral na ito dahil magkaroon tayo ng mas magandang pundasyon or kaibigan, pamilya. Buuin natin yung ating relasyon, mabuting relasyon, magnuot ang pagmamahal, pakikisama, para tayo pag nakisalamuha sa komunidad is mas magaan or mas madali para sa atin ang mga problema na darating. Totoo yan. So, Princess, sa mga kaibigan mo na ito, sa mga nakakasama pamilya, dito mo ba nakuha yung mga pagiging leader or yung kagustuhan na maglingkod? Or ito is na-develop na lang sa'yo sa school or sa labas ng komunidad? Paano ka naging ganito? Or paano mo nakita yung sarili mo bilang isang princess na ngayon ay isang youth leader? Nung high school ako, hindi naman po talaga ako ganito ganito makisama sa tao and hindi ko na nakita dati na may potential ako sa pagiging leader. Nung naging college ako, no first year, si Kuya Philip po talaga yung nag-encourage sa akin na pumasok sa organization. So, dati po ay pandemic nun, pero syempre, yung organization po ng JPSPA, doon po talaga ako nagsimula. And yung, syempre, kahit online po, you have to also give support doon sa mga students. So, mga activities po namin nun ay online activities, mga online seminars po para sa mga students, ganun. And yun po, yung ang nag-encourage po talaga sa akin ay si Pres Philip, yung former president po ng JPSPA noong year 2022. Siya po talaga. So si Philip or JSPA president siya. Kilala ko siya. Na-meet ko na siya personal. So, totoo nga na hindi ka talaga mapupunta sa lugar na kung nasaan ka ngayon kung wala ang tulong ng iba or kung wala ang impluwensya ng iba. So, itong programa na ito, itong sinasabi natin ngayon, sana makapanghimok din sa iba na magkaroon ng kagustuhan na maglingkod sa bayan natin sa pinakamadaling paraan, sa madali or nakukuha agad natin na paraan. Madali yung sumama sa mga bagay-bagay sa organisasyon. Ito, napakadaling na nito. Maraming organisasyon na nagsusubok sa atin, na sumama, na nag-i-invite sa atin. Bagkus ay hindi din naman lahat na i-influensya. So, sana ito isa maging tulay kasi tatulong si Princess na magkaroon pa tayo ng mas maraming kabataan na ganito ang kagustuhan na maglingkod sa bayan. So, Princess, kung may mga support system ka na, yun nga, nagtulak sa'yo, sa tingin mo, ano yung kaugalian na kailangan ng isang tao or ikaw mismo? Ano yung mga ginamit mo na kaugalian? Ito ba ay yung nakita mong karakteristik sa'yo na dapat meron ng isang leader para magkaroon ng lakas or nagkaroon ng kakayahan na maging isang leader? Sa tingin mo, ano yung mga dapat na karakteristik na mataglayin ng tao? Una, kailangan mo talaga na maging accountable ka doon sa mga ginagawa mo. Siyempre, as a leader, asahan mo na sa lahat ng responsibilities mo, accountable ka dyan. Once na may lapses, ikaw yung tatayo para ayusin yun. Saka, pagiging leader, kailangan mong, aside from, tawag dito, aside from dun sa mga problems na nangyayari, kailangan, instead na entertain mo yung problem, you have to think of something na mariresolve yun. Hindi, kumbaga, sinasabi ko dito na, instead na i-entertain, kumbaga mag-overacting, na may problem ako, ganyan-ganyan, kailangan mo na isipin kung ano yung solusyon doon. Kasi once na in-entertain mo yung problem na yun, minsan lalaki siya. At saka pag hindi mo siya na-resolve, mas iisipin mo siya. So yun, as a leader, you have to
take action. So, And also, yun, maging accountable ka rin sa mga ginagawa mo. Syempre, kapag may lapses, dapat ikaw yung tatayo doon. And lastly is, to encourage, dapat ay nai-encourage mo yung mga students na, kumbaga, gawin din kung ano yung ginagawa mo. Ako po kasi yung leader na gusto ko nakikita ako ng mga estudyante sa school, mga kabarangay namin sa barangay namin na may nagawa ako. Kasi kung hindi naman nila nakikita na ginagawa mo yun, bakit sila? Siyempre, may mga tao na kailangan mo na nilang makita sa'yo kung ano yung kailangan nilang gawin. And yung last po is, kailangan mo maging committed dun sa ginagawa mo. Okay, so nabanggit mo na, nakakatuwa yan, ang ganda ng message na yun, like be accountable, and second is lead with example, and of course, learn how to encourage people. So, yun, simulan natin sa be accountable. Sa pagiging accountable mo sa posisyon, nakapit natin talaga, is napaka-importante. Hindi ito for clout or for something na para lang makita ng iba, para magkaroon ng posisyon, para magkaroon ng title sa pangalan. Hindi ito patungkol sa ganun. Bagkus, malinaw nga, dahil ito isang voluntarismo, isang organisasyon na walang bayad. Isa itong kusang paglilingkod. So, nakakatuwa na totoong-totoo na kailangan mong maging accountable muna sa ginagawa mo. And second is, lead with example. O, syempre, kailangan, sa totoong buhay, ito hindi na dapat talaga ito pinagdidiskusyonan. Bago tayo makapagturo sa kung paano ang magbasa, kailangan marunong muna tayo magbasa. Same goes with the example given by Miss Princess. And of course, be accountable, or yung nabanggit mo kanina nung ngayong isa, lead with example, be accountable. Encourage. And to encourage, learn to how to encourage people. So, yun nga, maraming talagang kabataan na kayang magboga ng salita, kayang magbahagi ng mga madudulubhasa or matatalinhagang salita. Bagkus ilan lamang ang may kakayahan na magkaroon ng kakayahan na i-encourage sila or hihimok sila or turuan sila sa kung paano ang tama na ginagawa mo, or hawaan sila ng mga kabutihan na ginagawa mo. Yung to create an impact sa kanila. So, thank you so much dito, Princess. Yan. Princess, may gusto ka bang mga sabihin pa na hindi mo nasabi kanina patungkol doon sa aking mga tanong? Magabigay na lang po ako ng message dun sa mga fellow youth ko and sa future generations. Yes. So, sige, simulan natin dito. Ano yung, kung may dalawa, limit natin sa dalawang salita para hindi tayo masyado mahirap. Kung may isang praise ka or isang sabihin na natin, 3 salita para sa mga kabataan ngayon. Ano yun at bakit naman? 3 salita para sa kabataan. Gusto ko lang sabihin na live your life as a youth na nagvo-volunteer tayo para sa komunidad. Ayun po. So, live your life as a youth na nagbo-volunteer sa komunidad. So, sinasabi natin na mahalin ang volunteerismo, ang mundo ng volunteerismo. Ang mundo ng volunteerismo, napakahirap talagang yakapin sa totoong buhay. Saksi ako dito. Nagbibigay ka ng pagod or abala sa mga ginagawa mo, pero napakasaya din niya at the same time. Kasi dito natin makikilala ang napakaraming tao na maghuhubog sa atin sa kung saan tayo papunta at sa pinaka-the best na sino tayo. Kaya, magbabalik ang ating programa sa loob lamang ng ilang minuto. Once again, Princess, magbabalik tayo mamaya-maya. That is all about Mark Cesar's all about you. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.
Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. So ayan, nagbabalik tayo sa programang Kabataan ng Bida. This is Mark Cesar Solas, all about you. So Princess, nakalimutan kong itanong sa'yo kanina. Yung mga pamilya mo ba, isa din bang mga leader or isa din bang mga, sabihin na natin, kawani ng barangay or meron din bang mga organizations before na direktang naapektuhan ka? Sa family ko po, sa mismong nanay and tatay ko, siguro po yung sa kanila naman po ay wala pong nagiging leader din sa kanila. Pero yung siguro nakuha ko po talaga ay doon sa iba ko sa mga kamag-anak ko. Kasi may sa mga kamag-anak ko rin po ay nagiging part din po sila ng volunteerism sa barangay namin. Hindi ko na po babanggitin kung sino yun, pero yun po, sila po yung, siguro po nagiging part din po sila, na-influensyahan din po ako na maging katulad nila, na kumbaga po ay, natutulungan ko rin po yung mga kabarangay ko. Saka, doon ka naman po talaga kung saan ka po nagmula ay, doon ka rin po talaga dapat na maglingkod, tulungan din po sila. I see. So, totoo yan. Sa kung saan naman tayo nanggaling, pinaka-the best na sino ang dapat nating tulungan. Shoutout sa iyo pala, Pilif Legaspi. Nabanggit ka kanina ni Princess na nakita ko siya sa comment section. Of course, Maria Limena, nakita ko din. And si Maria Freneline Ramilo. Ayan. Shoutout sa inyo. And then andito na iyong kaibigan si Princess. Ayan. Proud na proud sila sa inyo. Ay, proud na proud sila sa iyo, Princess. So, Princess, dito naman tayo sa tanong na ito. Kung meron kang advokasya na dala-dala, ano yon yung mga advokasya mo na yon? Ito po talaga yung first na advocacy ko, which is talagang binigay din po sa akin. Hindi sa akin na din po talaga. Yung follow the rules before yung mga nasasakupan mo. Since before naman po talaga sumunod yung mga nasa baba, kailangan mo yung nasa taas po yung sumunod. So, kailangan mo ipakita sa kanila na sumusunod ka bago sila. So, yun po yung una kong advocacy. Kailangan makitang sumusunod ka bago sila. So, kaya parang nabanggit natin kanina, lead with example. Or, sabi nga natin, kailangan mo talagang makapakita sa kanila na epektibo ka bago kanila paniwalaan. Sana hindi ito tumagal ng ganun kahabang panahon sa ating kabataan ngayon. Magkusa na din sila. Pero sa ngayon, isa itong applicable na kataga para sa kanila at dapat gawin talaga ng isang youth leader. So, Princess, ang tanong ko naman is, kung meron kang isinusulong na gustong gawin or advokasya kung sa pampalakasan man or agrikultura or sa gender-based sexual yung sa mga ganyan, sa batas, sa human rights, ano yung mga sinusulong mo bilang ikaw, bilang youth leader? Isa ka bang taga-protekta ng kalikasan or nagsumusulat ka baga ng mga resolusyon patungkol dito or programa, gumagawa ka ba ng programa na ganito or para sa kabataan? Ano yung mga gusto mong gawin or yung ambition mo bilang leader? Ano yung mga gusto mong mangyari? So, before naman po tayo gumawa ng activities ay tingnan muna natin kung ano yung kumbaga problem or yung gap dun sa society natin po. So before, nagkaroon na po ako ng isang activity sa JPSPA, which is yung kaya pa recognizing mental health as universal human rights. So unang-una talaga sa activities ko, gustong-gusto ko po talaga natutukan sa mga kabataan, lalo na't ang mga kabataan po ay ito po yung stage na kumbaga marami pa tayong energy na gawin yung mga bagay, pero nandito rin po yung gap, kumbaga may problem din tayo na vulnerable din po yung mga kabataan
So, nabanggit ko po talaga kanina na yung support systems as, kumbaga, support system na sa friends or sa family man po natin nakikita. So, yung dapat ko po talagang tutukan, yung gustong-gusto kong tutukan na activity is mental health. At gusto ko po silang i-empower sila or ipakita sa kanila na yung sangguniang kabataan sa barangay and also yung JPSPA, yung org po sa aming school sa Marinduque State University, ay gusto kong ipakita sa kanila through program na meron po sa kanilang kumbaga may organization and also may sangguniang kabataan na umaalalay doon sa kanila pagdating doon sa mga emotional na pangangailangan nila. And yung pangalawa ay sa barangay po na gusto ko pong tutukan doon ay yung konti po kasi yung mga registered voters sa amin. Talaga, yun po yung nakikita kong problem doon. So, ang gusto ko pong mababa po yung voters sa kabataan and also yung participation po yung nagiging problem ko doon. So, ang gusto ko pong tutukan sa barangay naman yung madagdagan po, at least madagdagan yung sense of youth participation and also yung bilang ng botante po sa sangguniang kabataan. So, yun po yung dalawa kong gustong gawin pa. Okay, so mental health ang gusto mong protektahan or gusto mong isulong ng mga programa patungkol dito. Mental health, napakagandang usapin pero bagkus ay napaka-sensitibo din, ano, kasi hindi natin alam talaga kung ano ang tinataglay ng isang tao, nakangiti man siya sa atin sa personal. So, saksi din ako sa mga ganitong programa na talaga namang epektibo patungkol sa kabataan. Sana nga mas lumawak pa ang nagkakaroon ng ganitong advocacy or naglalayong mas protektahan or mas mapaangat ang antas ng pagprotekta sa ating mga kabataan at pagtaas ng kaalaman patungkol sa mental health. Sana maproteksyonan pa sila at sana magkaroon tayo ng mas matibay na pundasyon sa ating sarili para hindi tayo mas maging vulnerable din dito. So, nabanggit mo nga, kabataan talaga ang pinaka-vulnerable sa ganito. Ano? Kabataan talaga ang pinaka tiyak na direktang natatamaan ng social media. At syempre sa AI generation natin ngayon, sila talaga yung pinaka madalas gumagamit, sila yung pinakababad dito. So sila yung madalas talagang naiimpluwensyahan. Kaya yung ganitong advokasya is talagang tumpak para sa atin. So direkta talaga siyang makakatulong para sa kabataan. At yung isa naman is youth participation. Of course, kailangan talaga natin. No? Tama nga si Princess, no? Sa simulan ang youth participation sa isang komunidad sa pinakamababang unit ng paglilingkod or sa barangay, pinakamababang unit ng pamamahala ay kailangan maging registered voter muna sila or mataglay nila yung demokratikong karapatan ng bawat tao. So, nang sa gayon is aktibo din silang makiisa sa gawaing pambarangay, sa komunidad or sa private organizations or non-civic organizations. So, yeah. So, tama yan, ano, tama. Ako din, isa din akong sinusulong ko rin yung ganitong advokasya. So, aside doon, Princess, sa tingin mo, sa mga tulong ba ng mga advokasiyang sinusulong mo is, makakatulong ba ito sa kabataan 10 taon makalipas kung patuloy-tuloy na makaka-impluwensya tayo na magsulong na ganitong advokasya? 10 taon makalipas, kamusta kaya ang kabataan natin? So, as a leader, kailangan mo talagang mag-isip ng beyond sa taon na ito, no? So, sa mga advocacy naman nabanggit ko kanina, lalong-lalo na doon sa youth participation and also doon sa pagdagdag ng bilang ng botante sa barangay namin. Alam ko naman na magkakaroon ng impact yon 10 years from now. Since kayo yung mga kabataan ngayon, syempre, kung ano kayo ngayon, yun din, parang makakatulong din yun kung ano yung maa-achieve nyo 10 years from now. So, kung madami yung makikilahok, ngayon pa lamang, nakikita nila na active kayo doon sa barangay ninyo, syempre, hindi malabo na 10 years from now,
ay maa-adapt yun noong mga future generation. So, alam ko na talagang may impact po yun 10 years from now. Okay, so totoo 'yan 'no. Pag pag pinakita natin sa kanila ngayon na na tama yung ginagawa natin ngayon, na epektibo yung ginagawa natin ngayon, na magkakaroon ito ng magandang impact to the future, para sa future, is totoo na magkakatotoo. Ayan. Yung mga ganitong ginagawa ba is nakikita mo na nung bata ka pa? Yung wala pa tayong muwang, alam natin na lahat tayo nanggaling diyan. Nakikita mo ba ito sa mga ibang tao? 10 taon naman ang 10 years before na. I mean, kung 22 years old ka ngayon, yung 12 years old ka, nakikita mo ba na may nagsusulong na ng ganito? Mm, 10 years before, so sa Puktoy Elementary School, doon ako namalagi at nakita ko yung ganong leadership doon sa teacher ko before doon sa Puktoy. At nakikita ko naman na hindi lang, kumbaga, yung kakayahan niya as teacher ay teacher na nag-lead doon sa school namin ay na-encourage talaga niya yung mga estudyante sa amin, even ako. So, doon ko nakita yun. So, nakikita ko talaga siya doon sa school kung saan ako naunang natuto at natutong magbasa, magsulat. So, doon ko rin nakita sa kanila yung kung paano makisama sa tao at kung paano mag-lead ng mga kapwa mo din na kailangan na ganito, ganyan. Pero syempre, may mga problems din tayo when it comes to leadership na mag-lead tayo dahil minsan may mga hindi naman natin hawak kung ano yung gagawin ng ibang tao. So, yun yung nagiging problem din nila dati. Nakikita ko na yun talaga po yung nagiging problem din kapag nagiging leader ka. I see. So, naniniwala tayo talaga. Si Princess, naniniwala siya na sa tama ba ako? Kung saan ka nanggaling or kung anong environment ang meron ka sa inyo or sa pinanggalingan mo, is ma-adapt mo siya talaga sa pagkalipas ng mga taon. So, mabuti ito. Isa itong mensahe para sa kabataan sa ngayon, 2024, na magkaroon na ng galaw or kumilos na para sa ating sarili, para sa ating mga kaibigan, kapatid, kasama, kapamilya, at bilang kabataan, magkaroon na tayo ng impact sa komunidad. So, isa itong magandang hakbangin para sa 10 taon makalipas ay mas mabuti na ang mundo nating ginagalawan dahil alam natin na napakaaluwan na or napakabuti na ng mundo na ngayon. Pero bagkus ay mas may mabuti pa. So, Princess, kung mga ganito mong nararanasan, ano naman yung pinaka-main problem mo sa ngayon? Kumbaga, isa kang si Princess, SK Chairperson, isa kang GSPA President, and of course, officer din ng SIGOB or isa ding 4th year college student. Ano naman yung nararanasan mong problema sa loob at sa labas ng paaralan? Ano yung humihigit sa'yo? Minsan tinatapik ka na, oy, Princess, problema mo, isa itong malaking problema. Parang ang hirap ng mga pinagsasabay-sabay mo. Ano yung mga problema na yung Princess? Sa school, as of now naman po ay talagang ang nagiging problem ko dun ay yung pag-cope up sa time. At saka, yung problem ko ay yung financially din naman talaga po. Yun sa, syempre, mag-thesis na po kami. So, talagang ang kalaban mo sa thesis ay yung pamasahe, pag-data gathering, and also yung pag-print. So, yun yung sa normal din naman po ng mga estudyante and sa mga fellow students naman talaga ay yun po yung nagiging problem namin financially. And sa labas naman po, syempre, sa labas ng eskwelahan, isa akong anak and also yung position ko sa barangay. And ang nagiging problem ko dun ay syempre, unang-una dun sa sangguniang kabataan, yung youth participation po. Dahil yun talaga yung nagiging problem ko. Mahirap po siyang hanapan kumbaga ng solusyon, pero hopefully po ma-encourage ko na din po sila na sometimes ito po yung kailangan natin gawin. Hindi naman po tayo
part lamang, kundi kailangan din pong mag-contribute tayo. So, syempre hindi mo po yun maaalis na hindi mo isipin yung ganong mga instances. Kasi kung wala kang katulong as leader nila, hindi naman po magiging possible hindi naman po magiging posible yung gusto mong gawin kung wala kang katulong. So, isa pa po ayun sa family ko naman, siguro wala naman po silang masyadong ibinibigay na isipin sa akin, bagkus yung family ko po yung nagiging support system ko po talaga sa lahat ng bagay. Yun po. Okay, so nabanggit mo ulit, no, youth participation para sa komunidad o sa pagiging SK chairperson mo, tinuturing mo ito na isang problema. So, sa iyo naman, personal is financial problem mo. Of course, lahat tayo nakakaranas niyan dito lalo sa ating komunidad. Nakakaranas tayo ng kakapusan na hindi naman mawawala na sa atin dahil palaki na ng palaki din yung pangangailangan. And of course, sa thesis natin, napakagastos talaga. So, sa lahat ng kabataan na nangangailangan din ng print sa Barangay Laylay is, welcome din naman kayo sa barangay. And of course, sa mga alam ko, sa mga offices ng SKs, ng Buwak, natutuwa ako na lahat din sila is, welcome na rin ng kabataan para sa livreng print. So, napakamahal na din talaga dahil hindi natin may iwasan ng pagtaas ng mga bilihin or ng ink or ng papel man. Yan, nagiging problema na rin siya ng kabataan. So, ang mga problema na ito naman, Princess, ano naman yung mga ginawa mo para malagpasan? Or kumbaga, kung meron kang problema, ano naman yung mga solusyon or yung tinake mong actions para malagpasan dito or lumaktaw ka sa mga ganito problema? Siyempre po, hindi mo naman po yun mako-cope up kung wala yung support talaga ng family mo. So, sino naman po? Siyempre, ang mga students, ang main source po talaga ng pera niyan ay yung magulang. So, aside po naman po sa magulang ko, syempre dun sa may mga educational assistance din po pinahamigay. So, inatake ko na din po yon as, syempre hindi naman po yun nakakahiyang kunin dahil yun naman po ay makakatulong din sa iyo. So, kung makakatulong sa'yo, so, i-grab mo na po yung opportunity na yun para din po. Siyempre, hindi mo naman po yun, kumbaga, tulong naman po yun na talagang kusang ibinibigay ng gobyerno at kailangan nyo din po naman i-gastusin ng maayos sa pamamaraan. So, kung yun naman po ay sa school mo gamitin. And, syempre, aside from dun sa financial, ang nagiging, syempre, ang coping mechanism ko po talaga ay yung makisalamuha din sa ibang tao. So, sila rin po, yung mga friends ko po sa school, sila din po yung nagiging safe space ko. Syempre, kumbaga, kapag po yung may mga problems po ay, syempre, ako na lang din po siguro yung minsan na hindi marunong mag-share sa kanila. Pero, thankful po ako na nandyan po sila palagi. Kahit po yung presence lang po nila ay okay na po yun sa akin. So, sa inyo po, sa mga kabataan, sana po ay may ganun din po kayong support system. Siyempre, mahirap po talaga makahanap ng mga kaibigan. Pero, hopefully po ay may mga ganun din po tayong mga tao na nakapaligid sa atin sa likod ng mga problems natin. I see. So, nabanggit mo na nalagpasan mo yung mga ganitong klaseng problema or ito nga, na nakaya mo yung ganitong problema sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga oportunidad na available sa ating komunidad. So, napapasalamat tayo sa mga ahensya or private organizations man or itong PSWDO or DSWD, MSWDO na tumutulong talaga sa mga estudyante na tugunan yung kanilang panggastos, pangangailangan sa kanilang edukasyon. And of course, nabanggit mo rin na support system, again, sa mga kaibigan natin, isa talaga itong magandang sandalan o isa itong alas, kumbaga, kung ituturing. Kung meron kang maayos na kaibigan, kaya mong lagpasan talaga. Kaya sa lahat ng kabataan natin dyan, pumili tayo ng tamang kaibigan. Pumili tayo ng tamang makaka-impluwensya sa atin at huwag tayong basta-basta magdesisyon labas sa ating
labas sa tama o labas sa batas na pinapairal ng gobyerno. So, Princess, ang huli ko namang katanungan sa limitado nating oras, ang huli kong katanungan, Princess, ano naman yung iyong pangarap at anong gusto mong pag-usapan patungkol dito? Sa sinimulan mo ngayon ng public administration, ano naman yung pangarap na gusto mo? Ikaw, yung sikat na tanong sa atin nung bata pa tayo, anong gusto mo pagtanda or paglaki? Ayan. So, pagtanda po, na-vision ko yung sarili ko as nasa government pa din na nagkatrabaho as public servant. So, gusto ko po talaga na magamit kung ano yung itinuturo sa eskwelahan namin, kung ano yung tinuro ni Dr. Grace sa akin as prof din sa school and as dean, also mentor namin minsan sa organization. Gusto kong makita ko yun, na ginagawa ko yun 10 years from now, na andun ako sa gobyerno, naglilingkod, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa sarili kong kapakanan, pero para din sa publiko. Gusto kong magamit yung kakayahan ko para impluwensyahan yung ibang tao. And also, gusto ko rin po ng, syempre, masayang family na rin siguro po. So, yun nga. So, nabanggit mo si Ma'am Grace. Binabati ko po si Ma'am Grace na magandang araw po sa inyo, Ma'am Grace Labatete. So, isa rin akong naapektuhan or nagkaroon ng pagtuturo sa akin si Ma'am Grace. So, nakita ko sa kanya ang pinaka-dedikasyon talaga maglingkod sa ating bayan. So, nasabi mo nga na gusto mo paglaki, nakikita mo pa rin yung pagtanda or yung pag nagkaroon ka ng iyong sariling larangan or yung karera mo sa buhay, is tatahakin mo pa rin talaga yung paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng pagpasok sa gobyerno. So, si Ma'am Grace Labatete na banggit niya, siya yung nagturo sa atin ng public administration. Tama ba? Dito tayo natuto o lalo. Ako din mismo. So, binabata kita ng magandang araw, Ma'am. So, Princess, bakit naman paglilingkod pa rin? Di ba? Nagawa na natin ito ng kabataan natin. Nagawa na natin ito buong kadalagahan or kabinataan. Buong ginugol natin ang oras natin dito, araw-gabi. Bakit pag pati sa trabaho na pipiliin natin, bakit dun pa rin? Meron naman tayong mga may mga trabaho na pwede nating pasukin na mas maluwag or hindi tayo kailangan pang bumaba sa komunidad. Anong meron dito, Princess? Since public administration na lang din public administration yung pinasok ko, gusto ko makita yung kung ano yung tinuro sa akin sa libro, gusto ko makita na ginagawa ko din yun sa trabaho ko. So, hindi naman po sinasabi natin na nakakapagod na maglingkod. Yun yung unang pumapasok sa isip natin kapag buong kabataan mo ay nandyan ka na, nagiging leader ka na, tumatayo ka na as example dun sa mga tao. So, kapag leader ka, at saka pag pinasok mo talaga, kapag committed ka sa public administration, sa pagiging public servant, hindi ka mapapagod na gawin. Siguro hindi yung hindi man sugar-coated yung sinasabi ko, pero syempre nasa public administration ako. Siguro hindi perfecto minsan, pero kapag andito ka, ito yung natutunan mo sa eskwelahan. Syempre, kapag nandun ka na sa point na trabaho ka, gusto mo pa din na yung natutunan mo ay na-apply mo doon sa syempre kikita ka, pero gusto mo din ay na-apply mo kung ano talaga yung sense ng public administration, ano yung sense ng paglilingkod sa publiko, and ano yung sense na pagiging part mo na as public administrator. And also, hindi ko nabanggit kanina na gusto ko pa din pong maging part ng voluntarismo kapag naging professional na ako. Hopefully ay matupad din. So, klarong-klaro dito, Princess Monteclaro. Klarong-klaro talaga na gusto mo sa public service. So, ngayon man o dumating man yung pagkakataon na makapagtrabaho ka na or maglingkod na sa bayan, pipiliin mo talaga maglingkod sa publiko. Public service talaga minahal. So, nakakatuwa na isang kabataan ang
fourth year college students is malinaw na sa kanila kung saan sila gustong papunta. Even me, gusto ko rin maglingkod sa para sa bayan. Ayan. So, napakarami talaga na bata na kung tatanungin natin ngayon is napakalawak na ng ambisyon. Pag tinanong natin, hindi na natin kayang abutin yung mga pangarap. Meron ditong gusto kong lumipad, gusto kong mag-travel abroad, gusto kong libutin ang buong mundo, gusto kong yumaman, gusto kong magkakotse, eroplano, gusto ko ang lahat, gusto kong ganitong gadgets or everything in life to offer. Pero iilan na lang talaga or nakakatuwa na meron pa rin na kabataan na gusto kong maglingkod pagdating ng araw. Pagdating ng oras ko, gusto kong paglingkuran ang mga nasasakupan ko. At nakakatuwa, si Princess Monteclaro na nanggagaling ito sa isang kabataan at nakabibilib ang ating mga ang ating bayan or ako mismo, ang mga nanonood sa mga sinabi mo na yun. So, sana magkita-kita tayo sa public service. Ako mismo ay gusto ko rin ito at gusto ko rin magkaroon ng impact sa kabataan. Sabi nga nila, gusto natin pasukin ng gobyerno o ang government, no? Sa government of the people, by the people, and for the people. Palaging para sa tao. Kahit limitado ang kakayahan, palaging para sa tao. At hindi tayo magsasawa dito. So, Princess, mga last questions ko or huling tanong ko na talaga. Promise na yan. Huling tanong ko, Princess, is kung meron kang isang kataga na ibabaon sa kabataan ngayon, ano yun? At bakit naman? Isang kataga para sa kabataan ay maging parte tayo ng volunteerismo. Kasi, tulad ng mga sinasabi ko kanina, masaya na kapag na inulook back mo yung mga ginawa mo nung kabataan mo na, hoy, nag-coastal clean up pala kami kasama yung ganito. Nagkaroon ng impact naman siguro yun sa komunidad, and also, ay, naging part pala ako nung organization na to na kung saan ay yung mga estudyante ay ang gagaling pala ng mga estudyante dito. So nakaka-proud na makikita mo yung naging part ka nung organization na kumbaga ay makikita mo na yung mga estudyante ay pinapagpatuloy kung ano yung nadatna nila doon sa leader na nadatna nila doon na nakaupo. So yun po. Yun po yung masasabi ko. Yes naman. So, nakakatuwa na ang babanggitin na ay isang kataga na para sa kabataan is mahalin natin ang volunteerismo or ang pagbo-volunteer sa ano man ang uri ng gawa. So, marami ang kabataan na nagmamahal na dito at patuloy na nagmamahal, patuloy na pinapasok. Bagkus, marami pa rin ang hindi alam or hindi tiyak sa kanilang isip. So, kung ano nga ba ito? Ano ang magdudulot sa atin? So, normal na siguro sa sa henerasyon ngayon na magkaroon muna tayo ng benepisyo or kung alamin muna natin yung pleasure na makukuha natin bago tayo pumasok sa isang gawain or sabihin na natin volunteerismo. Pagkos ay patuloy pa rin tayo nangangarap at naniniwala ng mga ganitong programa at ganitong kabataan ay magkakaroon ng impluwensya para sa iba at para dun pa sa nakakararami. So, Princess, may mga gusto ka ba bang sabihin? May gusto kang batiin or gusto kang pasalamatan ngayon? First of all po, siguro ay magpapasalamat na lang po ako sa MNN na nabigyan po ako ng opportunity dito. And also, gusto ko rin pong batiin yung mga, syempre, unang-una po si Dr. Anne Grace M. Labatete, Dean po ng College of Governance, and also yung mga officers ko po sa JPSPA, yung co-officers ko rin po sa College of Governance Student Organization, na pinangungunahan po ni Pres. Jan Almonte, sa SIGOV FAM ko po na yung mga kaibigan ko po nandiyan nakasupport, Sangguniang Kabataan, and also sa Katipunan ng Kabataan sa Puktoy, former President ng JPSPA, Pres. Philip Jason Legaspi, good luck po sa lahat ng ginagawa mo kahit saan po kayo magpunta. Alam kong you can step up. So, former President Syra Madrigal, congratulations po. Advisor po ng JPSPA, Marsu, si Ma'am Kat, and also si Sir Yasu. Lastly, to my parents po, thank you po always. Yun lang po.
Ayan, napakarami natin pinasalamatan. Babatiin ko rin si Ma'am Grace Anlavatete. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Grace. Binabati ko po kayo ng masigla at magandang araw. So, sana po ay maging healthy po tayo palagi. At syempre, binabati ko rin si Sir Yasu Nakajima. Ayan, magandang hapon sa iyo, Sir Yasu. Ang ganda, ay ang gwapo mo pa rin. Ayan. And then, of course, kina Rajan, magandang hapon din sa inyo. At sa mga nanonood natin live sa official Facebook page ng Marinduque News Network, ng Force official YouTube channel ng Marinduque News Network. And syempre, hindi mawawala ang nakasubaybay sa atin live sa Lucky 7 Channel 3. Once again, I'm John Joseph Moncada, your host, Executive Director of IRAMP, and of course, this program, ang Kabataan ng Bida. Once again, all about youth with Mark Cesar's Olas. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News Lucky 7 Channel 3.